Ayan, isang mapagpalang umaga po sa atin. So for today's video, i-share ko po sa inyo kung paano ko pong ginawa na advance yung ating solar setup at napakarami daw abubot. So ako po guys is gumagawa lang po ako ng vlog regarding po sa solar technology. Ito pong nakasetup po sa atin is off-grid at palagi ko pong sinasabi na wala po kaming kuryente. Ito lang po yung aming prior source ng aming electricity. So, yung ating solar off-grid guys is maaari yan makatulong sa ating inang kalikasan dahil green electricity siya, no? And then, itong vlog na to guys is sagot ko rin sa mga nagtatanong kung paano nating ginawang advance yung ating solar, no? Kasi isa sa problema ng solar guys is kapag masama na yung panahon, laging umuulan. So, dahil mahina po yung efficiency ng harvest is doon po tayo nagkakaroon ng problema. So mahina yung efficiency ng harvest mo tapos yung load mo is ganun pa rin. So talagang bababa yung battery level ng battery mo. Kaya ang nangyayari minsan is nag-off po yung inverter. So doon po natin to ginawa, no? Kapag itong system po natin kahit mag-off po yung ating inverter is gagana pa rin gagana pa rin siya gamit yung mga essential load po natin ng ilaw, pan-charge ng cellphone, Wi-Fi, electric fan. So, gagana pa rin yung ating system. So, ayan, simulan na po natin yung demo. Ayan, so, ayan, nag-charge po tayo gamit po yung ating 220 volts. Ayan. Yung ating inverter guys, 12 volts. 12 volts po siya, no? Ayan, so, ang trabaho po ng inverter, from 12 volts gagawin niyang 220. So, dito po is meron tayong outlet na kung saan nakasaksak po yung ating charger. Tapos, saksak po natin yung charger ng power bank na ginawa po natin, DIY po natin. So, charge rin po natin siya. Ayan. Ayan o, naka-charge po yung cellphone ng anak ko. So, yung nagsusupply sa mga gadget na to is yung ating inverter. From 12 volts, gagawin niyang 220 volts para makapag-charge po tayo ng 12 volts and 5 volts gamit yung adapter. Ayan, so example nga po na tuloy-tuloy po na masama yung panahon. So yung ating setup guys is nilagyan ko to ng limitation. So bakit merong limitation? Kasi kailangan po nating sundin yung percentage ng battery na meron po tayo. Tulad ko po, meron po akong gel type. Ayan, pakita ko po yung aking battery. Ayan, gel type battery po yan. Ang capacity po niyan is 50% lang po yung allowable use na pwede po nating gamitin. So, nandito yan, no? So, 12.0. Kapag na-meet niya po yung 12.0 is automatically dapat na wag na po nating gamitin. Ayan, so dito is meron tayong LVD and solid state relay. So, ang trabaho po nito, kapag na-meet niya po yung sinetup po natin, ayan, 11.9, is automatically mawawalan po ng supply yung outlet po natin. So ngayon, i-testing po natin. Ayan, yung orientation ko po sa mga anak ko kapag 220, yung ating ginagamit sa mga appliances natin is puro 220 lang po, no? So kasama po dyan, ayan, ito po is naka-direct yung ating Wi-Fi. Ayan. Ayan, so naka-direct po yan sa, ayan, yan po is 12 volts po yan, no? Ayan, so naka-separate po yun. So example, pamit po natin si 11.9. So magbukas po tayo ng 220 na ilaw. Ayan, tapos gumamit po tayo ng 12 volts na, ito po yung bago na ginawa po natin, yung latest vlog po natin, no? So, magbukas po tayo ng 12 volts na charger na gagawin niyang 5 volts, no? Para ma-charge yung ating power bank. Ayan. So, pansin niyo po, ayan, nag-charge na po yung ating power bank, pero yung ilaw po ng ating charger na kulay-pula is nawala kasi nag-off na po yung 220. Ayan. Ayan. At yung ilaw natin na 220 guys is nawala na rin kasi kinut off na po ng ating ginawa nating program. Ayan. So nawala na po yung ilaw ng solid state relay tapos yung status ng ating charging is 12.1. So ngayon guys is consistent na umuulan. So siguro 5 days, 6 days up to yung tinatawag nating habagat is consistent. So, syempre, bababa po yung efficiency ng harvest. So, kapag yung load mo, ganun pa rin, bababa ng bababa,
yung level ng battery mo. So example, hindi mo na magamit si inverter mo. Ayan, so nag-off na yung inverter mo. Pero dito sa ginawa nating system guys is makakapag-charge pa rin po tayo ng mga essential na gamit po natin. Tulad ng cellphone. Ayan, pang charge ng cellphone. Ayan. Ayan, makakapag-charge pa rin po tayo ng cellphone, ng ating power bank, at may ilaw po tayo na 12 volts at meron rin tayong electric fan kasi hindi pa po natin natatapos, no? Kasi nasira po siya guys, no? So maganda sana kung kasama siyang nandito para at least ma-demo ko po sa inyo. Ayan, so kahit na hindi po gumagana yung ating inverter, ayan naman po, ano, nakikita nyo naman na working pa rin po siya. So yan po yung ginawa kong advance para capable po rin po siya kapag dumating yung sama ng panahon. So that is for today's video.